Magandang tanghali sa inyo mga bossing. For today's video nga po ay gagawa tayo ng canopy. Kakaiba po pala yung canopy na to dahil ito ay mayroong rafter sa loob, sunroof sa ibabaw at kisame naman sa ilalim. Yung rafter nga po pala yung nagpapatibay dyan. Kung mapapansin nyo po yung pinagpapatungan ng parolina, yung po yung tinatawag na rafter. Yung sunroof naman po yung ilalagay na yero dyan. Kung makikita nyo po yung yero na malapit sa wine-weldingan ko, yun po yung ginagawa kong sukatan para po pag bumili ng yero ay sukat na siya dyan. Pagkatapos ko nga po pala lagyan niya ng parolina at lagyan ng bubong, ang isusunod naman po dyan ay ang paglalagay ng kisame para po maitago yung rafter. Mas mainam po kasi kung lalagyan siya ng kisame o kaya naman ng spandrel para po hindi kita yung pinagweldingan at malinis siya tignan. Bakit ko nga po pala nasabi sa inyo nakakaiba to kaysa sa ibang canopy? Dahil po kasi kung mapapansin nyo yung ibang bahay, ang canopy po nila ay konkreto o kaya naman ay simento. Ang kadalasan pong gumagawa ng mga ganun ay mason at nilalagyan lang nila yun ng bakal sa loob at saka po binubuhusan ng semento. Kung tatanungin nyo naman ako mga bossing kung ano ang mas matibay, sa tingin ko naman ay parehas lang po sila. Ang pinagkaiba lang po ay merong disenyo yung ginagawa natin. Tanghaling tapat na nga po at dalawang parolina pa lang yung ilalatag natin. Nababagalan yata yung kasama ko ni si Norman Black kaya yun umalis na lang siya. Kung mapapansin nyo nga po ay nakabaon yung rafter sa pader at naka-welding po yan bago sementuhin. Kaya naman po siguradong matibay dahil po ang gumawa dyan ay inverter welding machine Turbo Max. Kitang kita nyo naman at naisingit pa nga si Turbo Max. Ang ganda ng pasok, Turbo Max baka naman. Gago! Ito nga po pala yung canopy na ginawa natin sa harapan. Nauna na po nating matapos yan at ipapakita lang po ni Boss B kung gaano kapulido yung pagkakagawa natin dyan. Bawat parolina ay eksakto ang distansya, nakasukat po yan sa yero na ilalagay dyan. Sa nepa na nga lang po pala ang kulang at tapos na yan. At yan nga po ay pumutol tayo ng parolina at nilalagyan ko siya ng guhit. Panoorin nyo po kung paano ang tamang pagdudugtong ng parolina at syempre ituturo po sa inyo yan ni Boss B. Kung mapapansin nyo nga po dyan ay nilalagyan ko siya ng guhit sa dalawang kanto at gagrinderin natin yan mamaya. Tingnan nyo po kung paano ko siya gagawin. At yan nga po ay gagrinderin na natin siya at tatanggalin lang po natin yung nilagay nating guhit. At kahit nga po pala wala tayong goggles dyan ay sige lang ang bakbak. Kahit matamaan sa mata walang pakialam. Pawang hindi professional lang po ang gumagawa niyan kaya huwag niyong gagayahin si Boss B. Baka i-bash na naman ako ng mga viewers natin dyan kaya inopen ko na yung comment section para masabi nyo yung mga gusto nyo sabihin at agad ko po yan ay sasagutin. Ganyan naman kasi kayong mga viewers pag gumagawa ng tama ay hindi nyo napapansin pero pag mali ang nagawa bilis nyo mag-comment. Pero wala akong pakialam basta i-comment nyo lang kung ano yung gusto nyo i-comment at hindi po ako maiinis. Gago! At ipinakita pa nga ng videographer natin yung view dito sa Plaridel. Napakaganda ng panahon, ang sarap magbilad sa araw. Pero nakakasawa din dahil araw-araw naman ako nasa initan. At yun na nga po ay natapos na po natin ikat yung dalawang kanto ng parolina. Ito tiklopin lang po natin yan at isasalpak na po natin yan dun sa pagdudugtungan niya. At ayun sa pangalawang pagkakataon ay pinakita naman nga po yung view dito sa Plaridel at pinakita pa nga po yung araw, napakainit daw, sana daw po ay umulan sabi nung kasama ko. Gago! Pero sabi ko naman huwag niya ipanalangin na umulan dahil hindi ko pa natapos na pagdugtungin yung dalawang parolina na to, mamaya na lang pagtapos ko. At syempre pagtapos nyo nga po ikat ay sasalpak nyo na po siya dyan. Syempre ayusin nyo muna po yung paglalagyan para po pantay. At baka sabihin nyo ay matagal yung video na to. Syempre papas forward ko na po, lalagyan ko na po siya ng clamp at mamaya maya po ay weldingin ko na yan. Hintayin nyo lamang po. At diyan nga po ay weldingin na po natin. Panoorin nyo po kung paano weldingin ni Boss B yan at ipakita sa inyo ang kaliskis ng buhaya. Biro lang mga bossing, syempre hindi naman tayo professional at parolina lang po yung wine-welding natin. Kaya ispat-ispat lang yung gagawin natin dyan. Tamang welding lang na hindi sila matatanggal at hindi sila magkakalas. Lahat nga po ng side ay weldingin natin yung ilalim, gitna, tsaka po yung ibabaw. Hindi po tayo maglalaktaw dyan para po masiguradong matibay at hindi sila matatanggal. Oo nga po pala mga bossing, palagi po kayo mag-iingat pagkagagawa po kayo sa ganyang kataas na lugar. Baka po kasi mahulog kayo. Palagi po kayo magsusuot ng gloves para po hindi kayo mag-ground at hindi po kayo ma-out of balance. Naranasan ko na po kasi mahulog sa ganyang kataas na lugar. Medyo umaambon po noon at nagwe-welding po ako ng parolina na out of balance po ako kasi po nag-ground ako.
Wala din po ako suot na gloves no, kaya po dumaloy sa katawan ko yung kuryente na naging sanhi ng pagkagulat ko, kaya naman po nahulog ako at out of balance. Medyo napilayan nga po ako noon at nakuha naman sa hilot, kaya eto balik na naman sa pagiging pasaway. Gago! Mabalik nga po tayo sa topic. Diyan nga po ay napagdugtong na natin parulina at na-weldingin na nga po natin siya. Ngayon naman po ay maglalagay tayo ng angle bar sa likuran ng parulina at maglalagay naman po tayo ng rebar sa harapan para po mas lalo pang pagtibayin yung kapit na parulina sa Raptor. Ganyan nga po pala yung diskarte ni Boss B para ka lang pong gumagawa ng trusses dyan. At syempre bago ka nga po maglagay ng rebar ay isukat mo muna yung yero kagaya po nyan. Ang purpose po nyan ay para hindi ka maligaw at pagdating sa dulo ay pantay-pantay pa rin po yung parulina. Sana naman mga bossing sa bawat video na ginagawa po natin ay nagugustuhan nyo. I-comment nyo naman po sa comment section kung ano yung dapat natin baguhin sa pagbablog. Bawat comment nyo mga bossing ay nagpapasipag sa akin para gumawa ng iba pang mga video. Gusto ko nga po pala sabihin sa inyo mga bossing na sa susunod na video natin na gagawin ay magpapa-Gcash po tayo, kaya naman po abangan nyo po yung gagawin natin na yon. 100 pesos Gcash load or Gcash money para sa 10 unang makapag-comment ng hidden words natin. Kaya naman mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel mga bossing para sa susunod na video natin ay ma-notify po kita. Dahil dito sa channel natin ay hindi ka lang basta nanonood, natututo ka na nanalo ka pa ng papremyo ni Boss B. Kaya naman po huwag mong kakalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick mo na rin po yung notification bell para sa mas maraming video ko pa na i-upload. Yan nga po pala yung tinatawag na sanepa, yung nakalagay po sa ilalim ng parulina. Pagmasdan mo ng maigi mga bossing, dyan po ikinakabit yung hardy sanepa para po malagyan siya ng spandrel. At yan nga po ay nakompleto na nating ilatag lahat ng parulina. Kompleto na po silang lahat at ipapakita ko po sa inyo kung gaano kapulido yung pagkakagawa natin. Inulit ko nga po pala yung pagbibideo dahil nag-request si Norman Black na videohan ko daw po siya habang nagwe-welding. Para naman daw po astig tignan at hindi lang siya basta nakakuyakoy sa isang tabi. Kitang-kita niyo naman mga bossing kung gaano kaganda at gaano kapulido yung pagkakagawa natin. Inabot na nga po tayo yan ng hapon. Hanggang dito na lang po ang video natin mga bossing. Paalam!